Ayan, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa Faith Fellowship Bulacan and ayan, alam ko po lahat tayo ngayon ay masaya. So, pabati naman po yung mga katabi nyo dyan ng isang masayang Merry Christmas. Merry Christmas po. Ayan. Merry Christmas po. Merry Christmas po sa lahat. So, and dahil po dyan, meron po tayong mga bisita ngayon. So, hi po tayo sa mga first time po sa kay Kuya Joselito. Ayan, welcome po. Hi po dyan. And meron po tayong mga newborn babies dito. So, yung baby ni Manette at saka yung baby ni Wayne. Yan. So, mga next generations po yan. So, praise God po dahil magkakasama po tayo ulit ngayong umaga na to. And to celebrate kung ano po ba talaga yung reason ng season na to. Sige po, inaanyayahan po namin na tumayo po tayong lahat para po sa paggalang ng salita ng Panginoon. Ayan, sabi po dito sa Lucas 2, verses 13 to 14. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan, papuri po sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa isang magandang umaga na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Sa panibagong umaga, sa panibagong opportunity, Lord, na makapagsama-sama kami, Lord God, para magbigay, Panginoon, ng kapurihan sa inyo. Lord, sa mga ganitong season, nandito yung kabisihan namin, kapaguran namin. Pero Lord, ino-offer po namin sa inyo yung mga puso namin ngayon. Lord, natunay nga na linisin mo ang puso namin. Ikaw, Lord God, ang maging sentro nito, Lord God. Lalo na po ngayon, Lord, na talagang ibalik mo yung mga puso namin sa kung ano bang dahilan, Panginoon, ng pagsaselebrate namin ng Kapaskuhan, Lord God. Na dahil dumating yung Diyos na magliligtas sa amin. Diyos na nagligtas sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat, Lord God, sa kabutihan mo, Lord God, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, sa umaga na ito, maibalik namin, Lord God, lahat ng nararapat, Lord God, na papuri at pasasalamat sa pangalan mo lamang po. Kaya muli, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan, Lord God, sa umaga na to. Maraming salamat po sa pangalan po ng anak ko si Jesus. Amen. Church, Merry Christmas sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na papurihan natin ang Panginoon ng umagang ito. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply, echoing the joyous strains. Come on. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your strenuous strains roll up? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Let's sing. Gloria in
sing. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Let's see, Gloria. Gloria in excelsis Deo. Praise the Lord. Tunay nga na celebrate natin ang pagdating ng ating Savior, and that today let's declare na talagang i-focus natin yung ating paningin sa ating Savior na si Jesus Christ. And truly, we just want to worship you this morning. And we thank you for giving us a Savior, Panginoon. Let's worship our God. Lord God, He lives forever. He reigns with power and love. Let earth bow down before Him. Come on, church, let's declare. For He is exalted. Let's sing our hope. Our hope is God Almighty. His love is greater than all. Lift high the God of heaven. Give all the let's declare. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. And He shall reign forever. He shall reign forever. Forever, whenever, He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever, whenever, our God. You reign alive. We worship you. We look to you. Our church, let's sing. We look to Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope. Our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. And our hope is Yahweh, Yahweh.
shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. Let's continue to sing. Let's declare. He shall reign forever. Come on, church, let's declare. Forever he shall reign. Forever. Let's shout it out. And he shall reign. Forever he shall reign. Let's declare. And he shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever. Let's declare. Oh, he shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. Our God, you shall reign. We praise you, Lord Jesus. We lift you up. Yes, O Lord, tunay o Diyos, Ikaw ang hari ng aming tunay ang hari ng mga hari. Ikaw ang hari namin buhay, Panginoon Diyos. He shall reign forever. Ang paghahari mo, Panginoon Diyos, ay magpakailan pa man. Kaya, O Diyos, patuloy ka namin kinikilala and acknowledge po namin that you are indeed Lord. You are powerful God. You are in control sa lahat ng bagay, Panginoon. At tunay, O Diyos, walang patid ang iyong paghahari, O God. At tunay, O Diyos, na ito po ang dapat at lalo, O Diyos, na aming pong titingnan, focus. At talagang ikaw lamang, O Diyos, ang aming pong tunay na higit na pahalagaan, higit na priority ng buhay po namin, O Diyos, pagkat ikaw ang hari. Ikaw, Lord, ang may control. Ikaw, Lord, ang tunay na madakila sa amin, O Diyos. Marami ka, O Lord, na ginawang hari sa Israel mula kay King Saul, King David, Solomon, hanggat nagkaroon, Lord, ng marami pang mga hari sa mga southern or even, Lord God, sa northern kingdom ng Israel. Sila po, Lord, naghari pero meron pong mga limitasyon ang kanila pong mga ginawa, ang kanila pong kanilang taon na kung saan lang sila naghari, kung saan man sila, Lord God, na kung saan ay nakilala. Hanggat dumating, Lord God, ang iba pong mga kingdoms, at tulad po, Lord, ang mga sa Syria, maging, O Diyos, sa panahon ng Babylonia na si Nebuchadnezzar, maging, O Diyos, sa panahon po ni King Cyrus, at maging, O Lord, sila Alexander at iba pong mga panahon, Lord God, ng mga Roman Empire. Ang mga bagay nito, O Diyos, pinakita nyo na lahat na ito, Lord, ay wala na at hindi na nag-e-exist ang mga hari na dumaan dito, Panginoon. At yung mga iba nalimutan at wala na, O Diyos, at nabura na sa kaisipan ng mga tao. Subalit meron kaming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Ang nagkahari magpakailan-kailanman. Ikaw ay naparito para abutin, O Diyos, ang mga tao, God, at muling kilalanin ang pinakamataas, pinakadakilang hari sa lahat, na siyang patuloy naghahari sa buhay, sa bawat tao na sumasampalataya, sa bawat tao na kumikilala sa iyo, Panginoon Diyos. At ang paghahari mo, Lord God, hindi lang sa mundong ito, higit sa lahat sa aming puso, Panginoon. Ikaw ang hari ng aming puso. Kung kaya't, O Diyos, Ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito para magdiriwang.
At kami po, O Diyos, tunay, lubos ang aming pong pasasalamat sa iyo. We are so grateful, Lord, sa lahat, O God. First and foremost, your grace that you had bestowed upon us through Jesus Christ, our Lord. Na siya po ay tunay, Lord, nag-suffer dahil sa aming mga kasalanan. At siya muling nabuhay, O Diyos, dahil meron ka pong nihanda para sa amin. Salamat, Panginoon Jesus, sa buhay na pinagkaloob mo. Salamat, O Diyos, tunay, O God, na walang patid at walang makakapigil ang aming pong pagpupuri, pagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, katapat. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa bawat gagawin pa, O Diyos, preparing our hearts sa aming pong mga plano at gagawin, O Diyos, especially, Lord Jesus, sa ito pong darating na taon. At sa ngayon, Lord God, patuloy namin nilalaga sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang church na ito, Panginoon, pangunahan niyo po. Meron man sa mga nandito na dumadaan sa naman pong matinding pagsubok, meron ka pong plano at purpose sa buhay po namin. Lagi kami kumapit, magtiwala po sa iyo, Panginoon. Sa panahon, Lord God, nakagipitan, ikaw ang lalapitan. Sa panahon ng pangangailangan, ikaw, Lord, ang tatawagan. Sa bawat oras, alam mo po namin na ikaw ang Diyos, handang tumugon, handang sumaklolo, because you are God, a great rescuer. We thank you and we bless you. Be with us today. We entrust you, Lord, ang pag-aaral ng mga salita. Samahan niyo po kami, O Diyos, nawa, Lord, ang mga salita na aming pong mapakinggan ay mag-sink in sa puso namin at ang mga salitang ito ay makita sa aming buhay. Gamitin niyo po si Pastor Bates, Panginoon. May your name be glorified sa lahat ng aming pong gagawin ito. To God be the glory. In Christ's name we pray. Amen. Amen. We look to Yahweh, Yahweh. Let's declare. And our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. Let's sing. We look to Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. Oh, He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. Our God shall reign. We worship you. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat. Yung mga kids natin, pwede na tayo sa Sunday school. We're dismissed. Good morning po sa inyong lahat. Morning. Merry Christmas po. Merry Christmas and thank you po. Ayan. So, pag Pasko ba, ano naisip natin? Ano yung unang papasok sa isip natin pag sinabing Pasko or magpapasko na? Blessings? Birthday ko. Birthday ko daw. Birthday din ni Buds. Birthday din ni Buds. Ano pa? Eto. Yon. Yon. Baka naman. Baka naman. Bibingka tsaka puto bongbong. Ano pa? Ayun. Oy. 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 Sino nagpabudol? Magkano na nagastos natin sa Shopee? Mga 1 year to pay. Ayan. Ayan!
Sino yan? Si Jose Marichan. Pag September pa lang, no? Sumisilip na si Jose Marichan. Ano pang mga naisip natin pag sinabing Pasko? Christmas season, especially sa Pilipinas. Spaghetti? Shanghai? Hamon? Puro pagkain no? O tsabi, pagkain pa rin. Reunion. Probably, no? Reunion ng mga pamilya. Ano pa? Raffle. Christmas parties. Walang kamatayang Christmas parties. Kabi-kabila. Kailangan ng ganitong outfit, ganitong motif, iba't ibang motif. Bukas, iba naman. Kumbaga ngayon, kunwari, pula. Bukas, retro naman. Susunod, ano pa? Iba't iba, di ba? Mga Christmas parties. Jose Marichan, sabi ko kanina, September pa lang sumisilip na. And ang nakakatawa, sabi ng Esquire nung interview siya sa article, no? Ang Esquire nakalagay sabi, Jose Marichan is exactly what we need this Christmas. Hindi. Ang tinding claim, no? Si Jose Marichan lang daw ang eksaktong kailangan natin sa Pasko. He's the kind of man we should all aspire to be. Grabe. Bakit daw? Dahil siya is successful yet humble. Ito pinakamatindi sa lahat. Well-dressed. Maganda daw bang nabit sa Jose Marichan? Kind and thoroughly good-natured. O, mabait. Ganun. He evokes an era. Tindi ng word na yun. He evokes an era when being a gentleman was still valued. His wholesome, squeaky clean image is both old-fashioned and refreshing. Kalokohan. No offense kay Jose Marichan. Pero yung pagkaka-hype sa kanya ng Esquire is something we should think about. Kasi pag binasa natin to, at yun ang inanal sa isip natin, parang si Jose Marichan yung ginagawa sa pedestal, di ba? Jose Marichan is exactly what we need this Christmas. Di ba? He's the kind of man we should all aspire to be. Kailangan si Jose Marichan yung model natin. Siya yung gayahin natin. Siya yung maging tayo lahat si Jose Marichan. Ganun. Ganun yung ibig sabihin ng sinasabi dito eh. Parang ang laking claim, ang laking kalokohan. Ang sinasabi ng Esquire magazine regarding Jose Marichan. Na si Jose Marichan lang yung kailangan natin. Si Jose Marichan yung kailangan nating abutin dahil siya ay well-dressed. No? Alam naman natin na hindi ba? Sinasabi that we all should be Christ-like. And Jesus actually is exactly what we need this Christmas. Jesus is the kind of man we should all aspire to be. He was humble. Hindi man siya well-dressed, pero he is kind and thoroughly good-natured. Diba? Hindi po si Jose Marichan. And ngayon nga po, ngayong Kapaskuhan, we all celebrate the Son, Jesus Christ being born in this world. He was the promised one sa Isaiah. Sabi, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Emmanuel being God with us, ibig sabihin. Isaiah was written mga 600, 700 years before ipanganak si Kristo. Pero yung pangako, naroroon na. The Lord Himself, ang Diyos mismo ang magbibigay sa inyo ng sign. Yung isang birhen ay magdadalang tao at manganganak sa isang lalaki. At tatawagin siyang Emmanuel. Sabi pa sa Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, for to us, alam natin, every Christmas binabanggit, for to us a child is born, to us a son is given. And the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Wala naman sinabing, whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Diba?
The promise was there 700 years ago bago ipanganak si Christ. And ito na yung mga description. Napaka-eksakto sa description ni Jesus. Kaya naman sa Luke chapter 2 verse 1 to 7, in those days, Caesar Augustus o yung emperor ng Roman Empire issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. So may census daw. So alam naman natin sa Roman Empire, kalat-kalat ang mga tao. So ang ginawa, para ma-register, mabilang, ma-account lahat ng tao sa Roman Empire, sabi ni Augustus Caesar na dapat magkaroon tayo ng census para malaman natin yung population, kung ilan yung mga Hudyo, kung ilan yung mga Romano, mga ganyan-ganyan. Kaya naman lahat, pumunta sa kanilang mga hometown para mag-register. At sila Joseph, so Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Dahil ang ninuno ni Joseph o kabila siya sa pamilya ni David, kailangan niya pumunta sa Bethlehem o sa Judea o sa region ng Judea sa town ng Bethlehem. Dahil doon siya galing. Kumbaga kung merong mga taga Maynila, for example, na mga galing probinsya, kailangan nilang umuwi. For example, sa Cagayan de Oro, sa Mindoro, sa iba pang mga probinsya para doon mag-register. So ganun ginawa nila Joseph. Sabihin natin from Manila, nagpunta sila sa Judea o sa Bethlehem para doon sila mag-register. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pagkabasa ng salita. Salamat sa mensahe sa istorya ng iyong kapanganakan na tunay na malaking impact sa amin magpasa hanggang ngayon. Na ikaw, Jesus, na aming tagapagligtas, ay namuhay kasama ng mga tao. Nabuhay, namatay at nabuhay muli para sa amin, para sa iyong lahat ng nilikha. Kaya maraming salamat. At hindi kami magsasawang pakinggan na pati at aralin muli ang storya ng kapanganakan mo. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung natatandaan natin yung mga previous preachings natin, especially yung first Sunday, regarding sa anticipation of the coming King. So meron dong verse na yung prophecy pa rin regarding sa book ni Jeremiah. May prophecy. And ito nga sa book of Isaiah, prophecy. Dinidescribe that yung Savior ay manggagaling sa linya ni David, na yung Savior ay manggagaling mula sa isang virgin. At yung Savior ay ipapanganak. Isang lalaki at meron siyang maraming titulo. Kaya naman sa pagkakasulat ni Luke ng kanyang account, napaka-specific nung kanyang mga sinabi. Meron din sa Micah actually na prophecy that the Savior na ipapanganak siya sa Bethlehem. Sabi nga na itong maliit na town ng Bethlehem ay siyang magiging birthplace ng Savior. Kaya malaking bagay yung isinulat ito na to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. In-establish yung genealogy ni Joseph na galing siya sa linya ni David. Para masabi na yung anak, si Jesus, ay galing sa linya ni David. Sa mga early Christians, sa mga early na makakabasa nito, lagi nilang maaalala yung mga propesiya patungkol sa Messiah, lahat ng mga naipangako patungkol sa Messiah, at masasabi nila na ito nga,
Ito na nga yung lalaki na, ito na nga yung anak na yon. Ito na yung sinasabi ng Diyos na tagapagligtas natin. That, sabi sa Isaiah kanina, that He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, and sa una pa, and the government will be on His shoulders. Kaya naman kung maalala ninyo yung mga apostol niya, di ba? Nung akit lang siya sa langit, sabi, Teacher, ibabalik mo na ba ang kaharian ng Israel? Dahil ito yung nasa isip nila eh. Na iyong lalaki na yun, yung child na yun, yung government will be on his shoulders. Kaya sabi nila, Teacher, i-restore mo na ba ang kaharian ng Israel? Ready na nilang iproklama si Jesus na hari nun. Pero ang kingdom of God at ang kingdom na ina-assure ni Jesus ay hindi pala political. Ito pala ay paghahari sa bawat puso ng tao. Sa bawat puso na hindi mahalaga kung ikaw ay Israelita. That yung kingdom na yon ay nag-stretch across all political borders. Na sinasabing hindi lang siya hari ng Israelita, kundi hari ng lahat. Kasi sinasabi, and the government will be on his shoulders. Lahat ng sistema sa mundo ay nakapatong sa kanyang balikat. Lahat yan is under His authority, ng ibig sabihin. Kaya, yung pagkakapanganak ni Jesus, walang masyadong ganap. Sabihin na natin, walang lumpia, walang spaghetti, walang gender reveal, wala. Walang fireworks, wala. Nagpunta lang sila sa Bethlehem para mag-census at doon inabutan si Mary. Doon inabutan si Maria. Wala pa nga sila mapag-stayan eh. Talagang biglaan, hindi planado. Hindi sila nakapag-book. Walang reservation. Ang hirap, di ba? He went there to register. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. Sabsaban na para sa mga hayop because there was no guest room available for them. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ipinanganak sa isang sabsaban. Maaaring nakapalibot pa mga hayop. Di natin alam kung mabaho. Di ba? Dahil walang guest room na available. Di ba pag VIP, lahat dapat areglado. Dapat best room, best service, lahat ng pagkain, lahat ng may offer nating maganda. Pero to VIP. VVIP pa nga, very, very important person. Asa sabsaban. Ganoon nangyari ang unang Pasko. Malayong malayo sa mga selebrasyon natin ngayon. May mga ilaw, na may mga party, and all of that. Kaya matatanong natin hindi naman masama yung mag-party-party. Ang mahirap, kung naipa-priority natin yung party-party kaysa doon sa reason kung bakit tayo nagpa-party. O nagbibigay ng mga regalo and all of that. Because nung unang Pasko, nung pagdating niya, though walang celebration, ganyan-ganyan. Pero yung mga anghel, nung pagbisita sa mga shepherds, yung mga shepherds yung tuwang-tuwa. Kaya nga kinanta natin kanina, Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest. Ganoon yung kasiyahan ng mga anghel, ng mga shepherds. At tuwang-tawa sila. Sabi nila, tara, punta tayo doon. Tignan natin itong sinasabi ng mga anghel na to. At inabutan nga nila yung baby na nasa sabsaban. Paano natin ina-anticipate yung Christmas every year? Tulad ng nabanggit ko kaninang intro, bibingka ba? O Shopee? Sale? O si Jose Marichan? Pero magbibigay tayo ng mga examples
ng mga Israelita na nasulat sa Biblia na kung paano nila hinintay, paano nila anticipate, at paano sila nag-react sa pagdating ni Jesus sa mundong ito. Sabi ni Simeon na isang lalaki, isang matandang lalaki, na inimpress sa kanya ng Holy Spirit na hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang kaligtasan o ang Mesaya. Meron ba kayong ganun na prayer o ano pa? Lord, pag ito nagawa ko, nakita ko o naranasan ko, pwede mo na akong kunin. Pwede na akong mamatay. O Lord, kapag nakapagtapos na lahat ng anak ko, maganda na yung buhay nila, pwede mo na akong kunin. Masaya na ako. Lord, kapag nakapag-travel na ako around the world, pwede mo na akong kunin. Yun na yung last destination ko sa travel ko. Meron ba tayong ganun? Pero ito, si Simeon, inimpress sa kanya ni Lord na hindi siya mamamatay. O kapag nakita na niya ang Messiah, tsaka pa lang siya kukunin ni Lord. At nung nakita ni Simeon si baby Jesus, kasi present sa temple after 8 days. Sabi niya, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. Tingnan niyo itong verse 31, which you have prepared in the sight of all nations. Balikan natin yung sa Isaiah chapter 7 verse 14. Sinabi dito na the Lord Himself will give you a sign. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa inyo ng sign. At i-compare ulit natin sa sinabi ni Simeon, which you have prepared in the sight of all nations. Alam ni Simeon that it is the hand of God at work sa pagkakapanganak nitong bata na to. Na ito yung prepare ng Diyos para sa lahat, for all to see. At hindi lang para sa Israel, sabi niya, a light for revelation to the Gentiles. Ibig sabihin yung mga Gentiles, mga labas sa lahi ng Israel. And the glory of your people, Israel. So itong bata na to ay hindi lamang pang Israel, kundi pang lahat. Pang lahat ng tao, pang lahat ng race. Kung Amerikano ba yan, kung Afrikano, Indiano, Pilipino. Hindi lang siya basta sa Israel. Ganoon niya in-anticipate at ganoon siya nag-react sa pagkakapanganak kay Jesus. With reverence, with awe. Ito na-answered prayer siya sa pagkakataong yun. Alam niya, kilala niya kung sino si Jesus, kung ano yung gagawin niya, kung ano yung paglaki ng bata, kung ano na yung magiging destiny niya. It will be a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. Isa pa, si Anna. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage and then was a widow until she was 84. Tanda, 7 years na siya nakasal. Tapos, balo na siya hanggang 84 years old. So, ganun na siya katanda. She never left the temple, but worshiped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, sila Mary and Joseph, tsaka si Jesus. Coming to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Yung mga tao na nag-anticipate, tumanda na sa kahihintay sa pagdating ni Jesus. At si Anna, for sure sa isip niya, kahit mamatay ako,
Kahit umabot ako sa 100 taon, mananatili ako maghihintay. Kung dumating man sa panahon ko, okay. Kung hindi, edi okay lang din. Basta naghihintay siya. Kilala ng mga tao o ng mga talagang nakakaalam or isinaisip yung mga propesiya. Kilala nila kung sino yung bata na yun. Na itong bata na to, na hindi ito basta-basta. Na hindi ito isang another child lang, kundi this will be the redemption of Jerusalem. At sabi nga ni Simeon kanina, the light for revelation to all Gentiles. Kaya naman, isa sa pinakamagandang, sabi natin Christmas song, ay yung Mary Did You Know. Some people say that this is about glorifying Mary or what. Pero hindi eh. It is about the perspective looking sa side ni Mary kung alam ba niya beforehand na itong bata na to will do all these great things. Sabi sa kanta, Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Alam kaya ni Mary yun? Nung pinagbubuntis niya, nung pinanganak si Jesus, na one day lalakad sa tubig yung anak niya. Did you know He has come to make you new? And ito, Mary, did you know this child that you delivered will soon deliver you? Deliver Mary from all her sins. Deliver Mary from everything na gumagapos sa kanya, sa pagiging tao niya. Ang ganda ng words, this child that you delivered will soon deliver you. Alam ba ni Mary nun? Alam ba ni Mary yun? Na yung ipinanak niyang bata, one day will deliver her. Will give sight to a blind man. Will calm the storm with his hand. Has walked where angels trod. Mary, did you know when you kiss your little baby, you kiss the face of God? May we not forget that Christ came to this world. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Pinanganak, umiyak, naging bata, lumaki, nagministeryo, namatay, nabuhay para sa atin. John chapter 1, verse 1 to 18. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning.
Through Him, through Jesus, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Bago pa man siya ipananganak, yun yung role ni Jesus. Through Him, sa pamamagitan niya, all things were made. Without Him, pag wala si Jesus, nothing was made that has been made. Lahat ng nagawa, lahat ng nakikita natin, hindi makikita. Walang kaparaanan para mangyari kung wala si Jesus. The Word, the eternal Word from the past, present, in the future. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light, si John. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Kahit nasa pamamagitan niya ginawa ang mundo, lahat ng tao, and yet, the world did not recognize him. Nakakalungkot. Ngayon kaya, do we recognize this King, this Word? He came to that which was his own, but his own did not receive him, the Israelites. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. Let that sink in. The Word, sa pamamagitan niya, nagawa lahat ng ito. He was at work in creation, in everything. And yet, He became flesh and made his dwelling among us. Nagkatawang tao ang Diyos. At namuhay kasama natin. Isipin nyo. Gusto ba nating makasama ang mga sarili natin? Sa ugali na meron tayo, sa kung sino tayo, we are broken, we are sinful. Baka tayo mismo, ayaw natin sarili natin. But God, the Word, became flesh and made His dwelling among us. Kalimutan natin lahat ng sinabi ko ngayong umaga, but itong verse na to, tandaan natin. The Word became flesh and made His dwelling among us. Na i-compress ni John sa isang magandang sentence ang nangyari nung unang Kapaskuhan. That the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning Him. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, He who comes after me has surpassed me because He was before me." Si John sinasabi niya, di ba? Na may darating, whose sandals I am not worthy to even Ito yung sinasabi ko, sabi ni John. Siya yung sinasabi ko, si Jesus. Na kung sino yung susunod sa akin, kung sino yung prepare ko yung way, ay mas higit sa akin dahil mas nauna pa siya kaysa sa akin. Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given.
For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Wala pa nakakita sa Diyos. Pero yung nagkaisa-isang anak, who is himself God, Diyos siya, at closest relationship with the Father, siya yung nagpakilala sa mundo, sa Diyos. Kaya nga sa Mary Did You Know, di ba? Yung last line, when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Because Jesus is God. Kaya naman mga kapatid, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, is the true and only reason why we celebrate Christmas. Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, is the true and only reason why we celebrate Christmas. That child who was born, the child who was promised, the child who grew up in wisdom and in stature, in favor with God and men, napako sa krus, namatay, nabuhay muli, umakyat sa langit. Yun ang dahilan. Tanging dahilan at tunay na dahilan kung bakit tayo celebrate ng Christmas. Everything else should just flow from it. Lahat ng ating celebrations, lahat ng ating sinasabi, the true meaning of Christmas is sharing. The true meaning of Christmas is joy, love. But everything else, lahat ng yon, dapat nagpo-flow lang doon sa main reason. The only reason, which is si Christ. Bakit ba tayo nakakapag-share? Because Christ shared His life for us. Bakit ba tayo nakakapagmahal? Because God loved us. Christ loved us. Ba't ba tayo nakapagpatawad? God, through Jesus, forgave us. Ba't tayo nakapagbigay ng regalo? Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Para yung kaligtasan natin ay siya maging regalo para sa atin. It is a gift from God, not by works, so that we could not boast. Kaya lahat ng ating celebrations, lahat ng ating kaparaanan para i-celebrate ang Kapaskuhan, everything should just flow from the main reason, which is Jesus, and nothing else. Dahil marami nagsasabi, the family is the true meaning of Christmas, and everything, and all of that. Pero hindi. Si Jesus lang. The Son who was born, Jesus, the King of Kings, the Word that had became flesh and dwelt among us. Let us pray. Jesus, aming Panginoon, we celebrate your birth. Thank you sa lahat ng inyong ginawa para sa amin. Forgive us kung kami ay nawawala minsan sa alignment. Kung nami-misplace namin, Lord God, yung tunay na dahilan kung ba't kami nag-celebrate. And nawa ay maibalik namin ito at maituro namin lahat ng aming mga ginagawa sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang rason kung bakit kami mag-celebrate, kung bakit may Pasko. It is all because of God's goodness. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa kapatawaran. Salamat, Lord God. And help us to be like you. Help us to live out every day, Lord God, yung essence ng Kapaskuhan. Sacrifice, humility, na in-exhibit mo
pag-ibig, and all of that. Help us to become more like you as we follow you, O Lord. And may we never go back again, Lord God. And as we celebrate, Panginoon, as we gather together, mamayang gabi o bukas, sa aming mga may pamilya, Ikaw, Lord God, ang magbigay ng patuloy na kasiyahan, pagkakabuklod-buklod, pagkakaisa, kapayapaan, pag-ibig, Lord God. At hindi namin makalimutan ang dahilan kung bakit kami nagdiriwang. We praise you, we thank you, we love you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Tayo naman po ay dadako sa ating pagkakaloob. Meron lang po akong babasahin sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Ay nga po, sa araw na ito, sa oras na ito, tayo po ay makakalob sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po, Lord, na napupuri po kami at nagpapasalamat dahil Ikaw, Lord God, ang aming Diyos na napakabuti. Ikaw ang aming Diyos na napakatapat. Ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kami po ay dadako sa aming pagkakaloob sa iyo. Nawa, buksan mo po ang bawat puso ng iyong mga anak. Ibukas mo po ang kanilang palad na talaga makapagbigay sila ng may kasiyahan sa kanilang puso, Panginoon. Tunay, Lord God, na sa aming pagkakaloob nito, maging isang masamyong handog namin sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat biyaya na aming ipagkakaloob ay tunay, Lord God, na magamit ito sa lahat ng pangangailangan ng aming iglesia. Upang sa gayon, Lord God, makarating din po ang mga biyayang ito sa mga tao na wala pa rin po pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin. Sa tanging pangalan lang po na iyong anak na si Jesus. Amen. Ayun, praise the Lord. Magandang umaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo ba'y napagpala? Amen. So, we are so blessed sa ating pong pakinggan na mensahe. At the same time sa lahat na ginagawa ni Lord sa ating buhay. Ngayon po, ating pong mga announcements. Ayan, alkansya para sa 3D. 3 dekada. So, yung ating pong anniversary, no? 30 years na tayo. Kaya dapat tayo ay maging masaya dahil tunay nga nandiyan ang Diyos. Sinasamahan niya po tayo at patuloy na itong itong anniversary na itong darating by April ay talagang nandun po. Maging blessing po tayo sa maraming tao. At the same time ay talagang pasasalamat pagpupuri natin sa Panginoon sa kanyang kabutihan. So, ito pong alkansya ay napakaganda po ito. Meron na po kayong napuno. Ibigay nyo lang po at po natin yan. No? At makaipon na po tayo para sa mga gastusin para po dito. So yun po, gagamitin po natin yung gym doon at we'll talk by next week. Ay approach po natin si Mayora regarding that. Yun po. Okay po. Next, yung ating pong BOE election this coming January 7, I think yung mga candidates po natin ay nai-present na po. Ayan, muli, nandiyan po sila, si Kuya Fred San Pedro. Pwede pa tayo, nandito pa si Kuya Fred. Ayan, namalsang doon.
Andyan po si Ate Beth. Pwede pa tayo, Ate Beth? Ayan po. Ayan. At si Kuya Nandong Del Rosario, wala din. Ayun. Okay, so doon si Ate Norby. Nasaan si Ate Norby? Nandun yata sa Sunday. Ayun, si Ate Norby. Si Ate Feli Perez. Wala din. Yun. At si Ate Mylene Garcia. Yun. Okay po. So I hope makita niyan. Ipag-pray ninyo this coming January 7. Pagbalik natin next year, ay ating pong iboboto sila. Anyway, by the way, this coming Sunday, meron pa po tayong service. Same time, 9 o'clock. Okay? So, I know na dun yung paghahanda ninyo sa ating pong bagong taon, pagsalubong. Pero give time to God at alam po natin na siya ang Panginoon na ating buhay. Okay po? Wala na po ba ang ating announcements? Ayun! So, Faith Fellowship Brand Conquer. Yun, ganda po ng ating pong Leaders Retreat by January 19 to 20. So yung mga leaders po, join us. Prepare po natin itong naturang retreat na ito. At pag-usapan po natin, iba po mga planning po natin for this coming year 2024. So pag-pray po natin itong Leaders Retreat na ito. Kung man ay faith group leader, song leader, at ministry leader, kayo po ay nasa outreach leader, join us. Maganda po itong gagawin nating retreat. So, pray po natin. 19 and 20. Kalendaryo na po yan. Okay. Wala na po ba? Ayan. So, papuri sa Panginoon. At tunay nga na napakabuti ang Diyos sa ating buhay. Survey. Tayo pong tumayo para sa ating benediction. Taas ating kamay sa ating Panginoon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Papuri sa Diyos at sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Born unto us this day, a Savior, gifted from heaven to the manger. The hope of the world divides to all mankind, and all of the earth rejoice. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, God will to all the earth and peace divine, and all of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make it joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day.
So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, join us the King, rejoicing today. It's Christmas, making joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. God bless you everyone. Good morning.